Ang galing ng ginawa ng Senado, talagang nandun sa batas di ba? Kaya nga daw may number 2 Bakit? Kasi nga, yung mga prosecutor, mag-expire na. Yung kanilang authority, even if they are re-elected, kunwari si Chua, mag-expire na yung authority nila na yung impeachment na narehistro sa 19th Congress ay dapat mag-expire din. Kasi nga, tandaan ninyo, yung impeachment na yon, it was a decision made by the 19th Congress, passed sa Senate in the 19th Congress. So therefore, after the 19th Congress, tanggal na po lahat yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ang galing ng ginawa ng Senado, talagang nandun sa batas di ba? Kaya nga daw may number 2 Bakit? Kasi nga, yung mga prosecutor, mag-expire na. Yung kanilang authority, even if they are re-elected, kunwari si Chua, mag-expire na yung authority nila na yung impeachment na narehistro sa 19th Congress ay dapat mag-expire din. Kasi nga, tandaan ninyo, yung impeachment na yon, it was a decision made by the 19th Congress, passed sa Senate in the 19th Congress. So therefore, after the 19th Congress, tanggal na po lahat yan. Expire na po lahat, including the prosecutor. Kaya nga may number 2 doon sa remande, which is yung mga prosecutor, nais pa bang ituloy ng 20th Congress yung kanilang papel na prosecutor. Pero ako, ang tingin ko dyan, magiging next question dyan, kasi kung sumagot na yung prosecutor ng 19th Congress into 20th Congress, sasabihin nila, oh sige, gusto namin ituloy. Ang tanong, asan na yung impeachment? Ito, 19th Congress. Malamang questionin yun. Sasabihin, sandali, that impeachment article, sa 19th Congress yan. Nag-expire na yan. Kailangan ng bago. Ganun ba? Kailangan ng bago? Kasi nga nag-expire according sa batas. All. Ano ibig sabihin ng all? Lahat. All. Diba? So, malinaw ho yun. Pero malamang, kukontray ng iba yan, diba? Pero, ewan ko na lang, kasi matikas po. Kaya nga tingnan mo, merong nilabas ngayong bagong news. Si Erwin Tulfo, meron siyang binitawan. Ano sinabi niya doon? Nag-uusap-usap daw itong mga kongresista na mag-file uli ng impeachment. Ang problema lang, may 1-year ban. Ibig sabihin, from the 19th Congress ko, no yung na-file na impeachment, may 1 year dapat yung kasunod. Hindi pa pwede, may gap. So sa tingin ko, ganun ang gagawin na lang nila. After kasi mismong sa bibig na ni Erwin Tulfo, alam naman natin, galing sa Kamara yan, na pinag-uusapan. Although they deny it, pero pinag-uusapan na. Because maybe siguro napayuhan sila ng mga matatalinong lawyers. Sandali, expire talaga to. Pagdating ng 20th Congress, expire na tong 19. Huwag na nating ipagpilitan, delegates tayo dyan. Di ba? Balamang may nagsabing ganun sa kanila, kaya tuloy nila kinukonsider na i-refile na lang sa 20th Congress. Para talaga yung jurisdiction, naandun. Kasi alam mo, even in all courts, napaka-importante ng jurisdiction. As a matter of fact, in all defense, in all trial, yan ang unang, kaya nga may arraignment Ano ba ibig sabihin ng arraignment? O yung may warrant, di ba? Kasi, sinasabi ng korte, you are now under our jurisdiction. Tapos may chance pa nga yung naakusa, nasabihan yung korte, mag-file ng motion na we think na you do not have the jurisdiction because blah 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 blah. So ibig sabihin nun, dahil hindi siguro na-commit yung crime doon, ay maaaring ilipat ng di ba? Yan yung laging kini-question yung jurisdiction. Dito, yung jurisdiction ng impeachment ay nasa 19th Congress. At wala sa batas na pwedeng i-carry over. Yun yung sinasabi ni Tolentino. As a matter of fact, malinaw yun. All will expire. Wala ring salitang carry over sa konstitusyon. When they find a constitutional instruction giving them
the mandate to continue. Show me where. Where can you find the words carry over? Show me where. Again, I repeat the most important 10 words. The text, the whole text, and nothing but the text. If it's not there, it's not part of the Constitution. We're talking about something which is not appearing. We're talking about ghosts. We're talking about speculations. We're in a nebulous realm, Karen. It is So not. ang huli na lang to close, the 19th Congress is ending on June 30. Yeah. What is your fearless forecast? For the 20th Congress, naniniwala kayo hindi na matutuloy ang impeachment trial? Karen, to refresh your memory, baka iba yung opinion mo sa To refresh your memory, ha? Mukhang makakalimutin ka na. Lilinawin ko lang, sabi niya. akin. I was the one who filed the 19-day indicative trial calendar. Ang sabi ko, kung gusto nyo matuloy ito, tapusin nyo ito ng 19 days. Magtatapos ito ng June 30. Remember that? Nag-5 So I clarified that during the convening of the impeachment court. I asked what now happens to the indicative calendar. Kung itutuloy yun, pwede pa eh. Kasi ang Kaso hindi eh. Kaso hindi nangyari. It's now moot. It's now moot. That indicative calendar, the plan of mine was shut down. So it's not going. Hindi mo nangyari. So hindi mo masasabi na against impeachment ako. Ako kayo nag-file nun, di ba? But that indicative calendar, trial calendar, would end June 30. Doon pa rin ako. Okay. Well, Senator Francis Tolentino, we can talk about this at length. I have to apologize because I am now over time. Thank you. But I will not give you this. I'll give you my exposition ampla. All right. Thank you for that, sir. And I want to thank you for your insights today. It's very... Grabe, no? Ang galing ng pagkapaliwanag, napakalinaw. Lahat ng argumento ng mga nagmamagaling ay talagang tabla dito sa mga sinabi ni Tolentino, di ba? Ulitin natin, number 1, ay yung sinasabi nilang carry over, walang ganun sa konstitusyon. Pagdating naman sa batas, pagdating naman sa authority, mag-e-expire. All. Lahat daw mag-e-expire. All. So therefore, talagang kailangan yung 20th Congress magkaroon ng jurisdiction. At the same time, ang linaw din nun sa sinabi sa rules na ang Senado ay promulgate its own rules. Di ba? Yun ang summary niyan eh. Pwedeng magano ang sarili ang Senado na kanyang rules. Pero yung kanyang rules ay hindi dapat nagko-conflict sa konstitusyon. So kasi baka sabihin ng iba dyan, pwede naman pala gumawa ng sariling rules ang Senado, di ba? Ngayon ang sinasabi nyo argumento, pwede nyo naman palang gumawa ng sariling rules. Bakit hindi natin patawirin? Kasi nga po, hindi pa pwede dahil nasa konstitusyon, all will expire. Nagets natin? Kasi yun yung angulo na baka sabihin ng iba, akala ko ba sole authority ang Senate? The Senate can promulgate its own rules? Bakit hindi natin patawirin? At sabihin ng Senate na hindi, tatawid ang impeachment trial. Kasi yan ang dahilan nyo for the remand. Diba? Yung ibinalik nyo sa Kamara, yan ang dinadahilan nyo. Sole authority, promulgate its own rules. Ayan ang argumento nyo. Kasi wala namang nakasulat sa konstitusyon na bawal i-remand. Walang ganun. Okay? Dito, may nakalagay sa konstitusyon that all will expire. Hindi lang po yung paggagawa ng batas. Kasi nga, all. Wala naman sinabing all except the impeachment trial. Walang ganun. So therefore, may batas na nagsasabing expire na lahat. Even the Senate has the sole authority and it can promulgate its own rule, hindi niya pwedeng daanan o isang tabi yung sinabi ng konstitusyon, which is all will expire. Diba? So andun ang linaw-linaw po mga kababayan. So yung mga nagpipilit at nagmamagaling dyan, pag-usap kayo ni Tolentino. Hindi, di ba? Kaya nga alam mo, feeling ko, kaya din itong 18 na senador ay nakumbinsi doon sa remand, ay kasi yung remand
is actually kaya natatakot sagutin ng Kamara itong remand. 'Di ba? Na ibinalik sa kanila kasi it will somehow be a precedence or be a proof somehow na talagang everything will expire. Kasi nga nandun sa number 2 na kailangan sabihin ng prosecution na oo, interesado pa kami. So the 20th Congress will continue with it. Ang problem, I don't know if the Senate will use that argument o sinabi nyo, inamin ninyo na expire na yung prosecution nyo. So ibig sabihin, pati yung impeachment trial expired na. Sino ngayon ang magsasabing tuloy ang impeachment? It's the 20th Congress. Asa na yun? Tatanungin ngayon ng Senate Court. Asa na yung 20th Congress? Asa na yung impeachment article? Ito. Sa 19th Congress yan eh. Asa na yung sa 20th Congress? Maaaring ganun. Di delicate sila. Diba? Alam niyo yung mga kababayan? So, ibig sabihin, olat. Olat po sila. Ay, naku po. Alam niyo mga kababayan, ito yung sinasabi nating napaka-exciting dahil okay sana ito si Tolentino. Matalino sana no? Pwede sana Problema kasi sir, yung yung pagiging balimbing nyo, nasayang yung talino ninyo. Kung hindi sana kayo palipat-lipat ng kampo. Kasi yan sa kasaysayan, yung mga balimbing, di ba nagkaroon nauso nga yung word na balimbing eh. Yung mga balimbingan, nagbabalimbingan, sa inodoro na kinukuha pinupulot. Medyo sir, kailangan ninyo ng advisor na medyo maraming alam pagdating sa kasaysayan ng politika. Hindi yung advisor na lang matalino dahil lamang nasa academics. Yung talagang sa politika, yung pagtumingin. Yung palipat-lipat ninyo, medyo na asiwaho yun. Tandaan ninyo, sir. Payo ko lang naman kay Senator Tolentino. Tandaan ninyo, sir, kaya kayo nanalong senador, malinaw na malinaw yan nung panahon po ni Duterte yun, dahil pinush kayo ni Duterte. Yun ang dahilan, sir. Sana tinanggap nyo yun. Tinulungan kayo ni Pangulong Duterte, ang makinarya ng PDP. Pero, binaliwala nyo. Tapos, yung mga hirit nyo pa medyo out of this world yung pagkampi ninyo kay Marcos, medyo nainis ang taong bayan doon. Kita nyo naman ng ginawa ni Marcos kay Duterte na nagpanalo sa inyo noon. Sana man lang, nagsalita kayo, di ba? Na medyo hindi maganda yan. Mas mabuti pa nga yung iba nagsalita kahit kaalyado eh. Kayo talagang wala eh. Siyempre, mabibuwisit sa inyo yung mga Duterte supporter, di ba? Ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Better luck next time. Sayang lang yung talino ninyo. Hindi, kasi ako talaga natatalinuhan ako dito eh. Magaling ito eh. Pagdating sa mga batas, at saka dami ring batas na nito, na isulong nito nung Kaya lang, yun na nga, medyo, ewan ko kung anong dahilan, bakit kayo lumipat kay Marcos. Alam nyo namang, alam nyo namang, hindi ako nadulas. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman